Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Bicol. Ito po ang kwento. Isa sa mga paborito kong ulam ay ang puso ng saging. Lalo na pag hinaluan pa ng gata. Nako, mapapadami ang kain ko niyan. Taob ang isang gatang. Ganyan-ganyan ang buhay namin sa probinsya sa may Bicol. Kung saan sagana sa aming paligid ang mga puno ng saging. Kahit hindi mo na itanim, kusa na lang tumutubo ang mga to. Lalo pat, hindi naman kalayuan mula sa amin ang ilog. Pero bukod sa puno ng saging, madalas akong nakakadinig ng kwento tungkol sa agimat daw na nagmumula sa puso ng saging. Kung kaya't bata pa lamang ako, lagi ko nang inaabangan kung may babagsak ba mula sa puso ng saging. Sa amin, pagkadami-dami talagang puno ng saging. At syempre, kapag namumunga ang mga puno nun, lalabas muna ang puso. Ayon sa kwento ng mga matatanda, ay batong maliit daw yun na mula mismo sa puso ng saging. At kapag nakuha mo, magtataglay ka ng kakaibang kapangyarihan. Tandang-tanda ko pa nun, nung unang makakita ako ng puso ng saging, agad kong tinawag ang aking ama para abangan namin ang dulo nun. Ang tatay ko naman, sumasang-ayon lang sa akin na parang pinagbibigyan lang ako. Subalit sa mura akong edad niya, inaasahan ko talaga na may lalabas na batong maliit sa pinakadulo ng puso ng saging. Nag-abang lang kami ni tatay hanggang sa inabot na kami ng tanghaling tapat at kinarga na niya ako pauwi. Ayoko pang umalis dahil inaabangan ko ang paglabas ng bato. Mamaya na natin babalikan. Kakain muna tayo, sabi pa ni tatay. Kung kaya't umuwi na lang muna kami at bumalik matapos kumain. Pagbalik ay ganun na lamang ang gulat ko nang wala na dun ang puso ng saging. Kinuha na pala ng kapitbahay namin at gagawing ulam. Matapos kainin at iulam ng aming kapitbahay, wala naman akong napansin kakaiba sa kanila. Hindi naman sila lumakas o nagkaroon ng kapangyarihan. Parang baliwala lang din. Hanggang sa unti-unti na akong nagkamuwang at napagtanto ko na yung kwento na yun ng mga matatanda tungkol sa mutya ng saging, sadyang kwento lamang talaga. Sa tinagal-tagal kong nakatira dito sa Bicol at napapaligiran ng sangdamakmak na puno ng saging na namumunga lagi at nagkakaroon ng puso ng saging, ni minsan wala akong nakitang bato o kahit dagtaman lamang na pumatak mula sa puso ng saging. Kung kaya't nung malaki-laki na ako, ako na mismo ang kumukuha ng puso ng saging. Hindi para gawing agimat, pero para iulam dahil baka maunahan pa ako ng ibang tao. At may pagkakataon pa na sobra-sobrang nakukuha akong puso ng saging. Kaya yun na din ang ipinapakain namin sa mga alaga naming baboy. Taong 1990. Binatilyo na ako nung mga panahon na yun. Nasa 15 anyos na ako. Naaalala ko pa
Biyernes Santo nun. Dahil walang maulam, nanguha ng puso ang tiyuhin ko. Nanguha ng puso ng saging sa aming likuran. Tansya ko mga badlang 12:00 ng tanghali yun. Lagi namang may namumunga dun sa likod, kaya itinuro ko na lang. Pagkakuha ng aking tiyuhin, ay inuwi na niya ito sa kanila. Sa kanilaga at pinangulam ng kanyang buong pamilya. Kinahapunan, nagsisisigaw na ang aking tiyahin. Yung asawa ni Tio Polly. Siya yung nanguha ng puso kanina. Kung kaya't na alerto kaming lahat na naroroon. Agad kong tinakbo ang bahay nila Tio Polly. At maging sila tatay ay nagtakbuhan patungo sa kubo ni Tio. Anong nangyari? Sigaw nila tatay. Pagkaabot namin doon, si Tia ay humahagulgol sa iyak at sabay turo sa kanilang kusina. Pagkakita ko, tulala na si Tio Polly habang nakalutang sa ere. Takot ang bumalot sa aking buong pagkatao. Ngayon pa lamang ako nakakita ng ganito. Halos isang pie ang iniangat ni Tio mula sa lupa. Nakalutang lamang ito habang dilat na dilat ang mga mata. Ang bibig ay medyo nakaawang na parang may nakitang hindi ka nais-nais. Pero hindi ito gumagalaw. Hindi din umiimik. Hindi nagsasalita. Ngunit nananatiling nakalutang sa ere. Takot ang bumalot sa aming lahat na nakakita kay Tio Polly. Pitong! Pitong! Iyong asin! Kunin mo! Utos sa akin ni tatay. Kung kaya't kumaripas kaagad ako ng takbo patungo sa amin. Hindi naman ito kalayuan mula sa bahay nila Tio Polly. At kaagad kong kinuha ang halos isang tabong asing nakalagay sa aming banggerahan. Kumaripas muli ako ng takbo pabalik. Pagkabalik ko, ay nakababa na si Tio Polly at nakaupo na ito sa kanilang lapag. Ngunit nananatiling tulala at hindi makausap. Polly! Polly! Kausapin mo kami! Pagtatanong ng mga kapatid nila Tio, kasama ni si tatay. Ngunit tila nasa sariling mundo niya si Tio Polly. Hindi pa rin nagsasalita. Kinuha ni tatay sa akin ang tabo ng asin at paunti-unti ay isinaboy kay Tio Polly. Nananatili lamang si Tio Polly sa kanyang posisyon at hindi man lamang gumagalaw. Dahil dun, dahan-dahang lumapit sila tatay kay Tio, kasamang iba pa nitong mga kapatid. Habang kinakausap nila si Tio Polly. Nang papalapit na, ay medyo huminto si tatay. Ngunit pilit pa rin niyang kinakausap si Tio Polly. Ngunit nananatiling tulala si Tio. Nang bigla itong tumingin kay tatay. At sa isang iglap, ay bigla itong tumayo at tumakbo. Kinapitan nito ni tatay. Kinapitan niya sa balikat. Subalit walang nagawa ang pagkapit niyang yun. At tila natangay pa si tatay sa pagtakbo ni Tio. Maging ang iba ko pang mga tiyuhin ay tinangkang pigilan si Tio Polly. Subalit nagkandalaglagan na ang mga kagamitan sa kanilang bahay. Ngunit hindi nila mapigilan si Tio Polly. Isarado mo pinto! Isarado mo! Sigaw pa ng isa sa mga tiyuhin ko bago pa makalabas si Tio Polly. Sa kabutihang palad, kaagad namang naisarado ng asawa ni Tio ang pintuan.
4 na katao na ang pumipigil kay Tiyo. Ngunit nung pagkakataong yun, lubhang napakalakas ni Tio Polly. Hindi pangkaraniwan. Nang walang ano-ano, dinaanan lamang ni Tio Polly ang nakasaradong pintuan. Wasak ang pintuang yun. Sa bagay, hindi naman gawa sa konkreto ang bahay na yun. Halos gawa lamang ito sa amakan, sa pawid at kawayan, kagaya ng bahay namin. Hinabol namin si Tio Polly at umikot ito sa may bakuran. Takbo ng takbo. Sigaw na ng sigaw sila tatay dahil hindi na namin alam kung saan ito pupunta. Tumakbo lang ng tumakbo si Tio Polly, paikot ng bakuran. Hanggang sa bigla na lamang huminto na parang walang nangyari. Puro hinga lang inabot namin lahat, kakahabol kay Tio Polly. Nang maya-maya pa, ay nagsalita si Tio Polly. Anong nangyayari? Ba't parang nagkakagulo kayo? Ba't kayo tumatakbo? Tanong ni Tio Polly. At halos sabay-sabay nagsalita sila tatay at ang kanyang mga kapatid, habang sinasabi kay Tio Polly ang mga nangyari kanina. Kaya dahil doon ay nagpatawag na ng manggagamot sila nanay. Kasama niya si tatay. Subalit ang manggagamot ay manggagaling pa sa kabilang baryo. Kaya bibilang pa yun ng ilang oras bago makabalik. Noong mga sandaling yun, bumalik naman sa katinoan si Tio Polly. At nakakapagtaka lang talaga dahil wala siyang kaalam-alam sa mga kaganapan kanina lamang. Pero kitang-kita niya ang wasak na pintuan at ang mga kagamitang nagsipaglaglagan sa bahay niya nung tangka siyang pigilan kanina. Habang nahihimas-masan na si Tio Polly, panay ang tanong sa kanya ng kanyang asawa kung anong pakiramdam niya. Subalit maayos naman daw ang pakiramdam ni Tio Polly. Wala siyang nararamdamang kakaiba. Kami ang naiwan dun sa kanila Tio Polly at ang iba pang kapatid nila tatay. Mukhang nanumbalik na talaga sa katinoan si Tio, kung kaya't bumalik na muli ako sa amin. Lumipas na ang mahigit 1 oras at nananatili pa din sa katinoan si Tio Polly. Habang naglalakad papasok sa aming bakuran, humangin ng malakas. At kita ko na nagsihapayan ang mga puno at mga saging sa aming paligid. Ang sarap damhin ng hangin. Nang makarinig na naman ako ng pagsigaw ni Tia, nagwawala na naman si Tio Polly. Kaya napatakbo muli ako pabalik kina Tio. At sa di kalayuan, ay kita ko na naman na nagtatatakbo si Tio Polly habang pinipigilan ng mga kapatid niya at ni Tia. Ngunit hindi talaga nila maawat si Tio Polly. Hindi nila kaya. Taranta na naman kaming lahat dahil nagwawala na si Tio Polly. Para itong nawawala sa kanyang katinoan. Lalo pat nagkataon na wala sila tatay. Hindi na namin alam ang gagawin. Hanggang sa makita ko muli ang dinala ko kaninang 1 tabo ng asin. Agad ko yung kinuha at isinaboy ko kay Tio Polly. Halos ibuhos ko na ito sa kanya. Subalit patuloy lang sa pagwawala si Tio Polly. Hindi mapigilan. Hindi maawat. Parang nawawala na sa sarili si Tio. Halos lahat na kaming mag-anak, pati mga pinsan ko, ay halos lahat ay pumipigil na kay Tio. Hanggang sa mataliso dito. At saka pa lang namin na pagtulong-tulungan. Ngunit kahit nasa ganong sitwasyon,
ay napakalakas pa rin talaga ni Tiyo. Buti na lamang talaga at madami kami. At nagawa naming maitali ang kanyang paa at maging ang kamay para hindi na muna ito makatakbo. Tulong-tulong kaming magkakamag-anak para lamang mapigilan si Tiyo na magpasa hanggang ngayon ay hindi kaya ng 5 tao pigilan. Makalipas ang halos kalahating oras, ay kumalma muli si Tiyo. At bigla itong nagalit kung bakit daw siya nakatali. Nagwawala ka kasi kanina. Hindi ka namin mapigilan. Nawawala ka sa sarili mo. Sabi sa kanya ng isa ko pang tiyuhin, na kapatid din nila Tio Polly. Takang-taka naman si Tio Polly dahil wala siyang maalala na ginawa niyang pagwawala. Kalagan niyo na ako. Bakit niyo naman ako itatali? Para akong baboy na ito eh. Kapatid niyo ako, di ba? Hayop ba ako? Pagwawala naman ni Tio Polly na sa pagkakataong ito ay nasa katinuan na. Pero hindi natinag ang iba pa naming kaanak at hindi siya pinakawalan. Magantay ka lang muna dyan. Mahirap nang makawala ka ulit. Hindi ka namin maawat-awat. Sagot pa ng isa naming tiyuhin. Makalipas ang halos 1 oras, dumating na sila tatay at may kasamang matandang lalaki. Napakiwari ko ay siya na ang manggagamot. Kaagad tiningnan ng matanda si Tio Polly. At pagko ay nag-usal na mga panalangin, hindi namin naiintindihan. Matapos yun, ay pinakalagan ng tali si Tio Polly na hindi naman sinunod ng aking mga tiyuhin. Baka magwala ulit yan. Baka magwala yan. Ilan na kami kanina, hindi namin mapigilan yan. Sagot pa ni Tio Ponsing. Ngunit nagmatigas ang manggagamot at sinabing pakawalan si Tio Polly at siya na ang bahala. Kung kaya't yun nga ang ginawa ng aking mga tiyuhin. Matapos yun, ay saka pinapasok sa loob ng bahay si Tio Polly. Kaagad nagsagawa ng pagtatawas ang manggagamot matapos na itong magsagawa ng kanyang ritual. Matapos maitubog ang tunaw na kandila sa tubig, ay kaagad itong tiningnan ng manggagamot. At maging kami ay nakiusyoso. Sa aking paningin, wala naman akong nakikita, kundi kandilang tunaw lamang. Maya-maya pa, ay nagsalita na ang manggagamot. Kumain ba kayo ng puso ng saging kanina? O kagabi? Tanong ng manggagamot. Opo, sagot ni Tio Polly na sa pagkakataong ito ay nasa matinong kalagayan na. Nakain mo, iho, ang mutya ng saging. Pagkadinig namin yun ay gulat na gulat kami sa pagpapahayag na yun ng manggagamot. Iyan ang nangyari kung kaya't kada mahihipa ng hangin, ang dahon ng puno ng saging na pinagkuhaan mo ng puso ay para kang nababaliw. Dagdag pa ng manggagamot. Gulat na gulat kami sa mga sinasabi ng manggagamot. Paano po yun? Paano po kaya nangyari yun? Tanong naman ni tatay. Ang totoo niyan, ang kapatid mong ito na si Polly ay binigyan ng kakayahang makapaggamot sa pamamagitan ng mutya ng saging. Ngunit hindi kinaya ng kanyang isipan. Kung kaya't ganun ang nangyari,
sabi pa ng manggagamot. Pero maigi na rin yan at ganyan lamang ang nangyari. Dahil yung iba'y nababaliw. At talagang hindi na nakakabalik sa katinoan. Dagdag pa ng manggagamot. Pwede bang makahiram ng iyong itak dyan? Tanong pa ng manggagamot. Dahil dun medyo na-alarma ako. Dahil baka kung ano nang gagawin ng manggagamot. Pagkakuha ng itak, ay pinuntahan ng manggagamot ang mismong puno ng saging na pinagkuhaan ng puso na yun. At iyon ang saging sa likod bahay na may mayayabong na mga dahon. At syempre, ay nagsipagsunuran din kami sa manggagamot. Pagkadating dun, ay tila may inusal ang manggagamot. At pagkatapos, meron itong ibinulong sa mismong puno ng saging. Pagkatapos ay sinaksak ng manggagamot ang mismong puno. Pagkasaksak ay sa hindi maipaliwanag na pangyayari, biglang lumupaypay ang mga dahon ng punong saging na yun. Simula nun, nanumbalik na sa katinoan si Tio Polly at hindi na muli nawala sa katinoan. At simula din ng araw niyon, muling nagbago ang tingin ko sa mga puso ng saging. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pa sa salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss John Vergara Jr. Boss, shout out po. Maraming salamat po. Shout out din po kay Ma'am Imelda Pascua. Ma'am, shout out po. Nais ko rin pong batiin ng happy birthday ang anak po ni Boss Bobby Gonzales na si Ken Angelo Gonzales. Happy birthday! More birthdays to come, more blessings and good health. Pasensya na at ngayon ko lang nabati. Happy birthday sa'yo, Ken Angelo Gonzales. And also belated happy birthday po sa anak po ni Ma'am Christy Harm na si Janina Harm. Happy birthday, more birthdays to come, more blessings and good health. Shout out po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Joshua Uyao from Lapu-Lapu City, Cebu. Shout out po sa iyo, boss. Happy birthday din po kay Boss Marlon Paro. Boss, more birthdays to come, more blessings and good health. Shout out po sa inyo, Boss Marlon. Shoutout din po kay Boss Val Dayot at sa family po ni Boss Val Dayot dyan po sa may Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Si Ma'am Helen Casamayor, ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig.
At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po sa inyo, ma'am. Shout out din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shout out po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite, shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos, shoutout po. Shoutout din po kay nais ko lamang pong i-shoutout. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England, shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'am sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.